Yung mga Duterte ba naging bad influence sa mga Pilipino dahil dun sa kanilang ina-act, parang, nakukuha na ng mga Pilipino, nagiging marahas na rin sila? Siguro, let us not point at specific personalities. Pero sabihin na lang natin na nung nakaraang administrasyon, tila naging normal yung character assassination, yung fake news, and at the same time yung pagbabanta. And when this happens, nagkakaroon kasi ng kultura na yung hindi tama ay napapaniwala ang tama. And kaya nga dito sa diskusyon ng impeachment trial, ipinapakita na ang pagbabanta ay mali. Lalo't lalo na ang pagbabanta ay pagpatay sa isang pamilya, isang tao, or kung sino bang opisyal. Ibalik natin. Kung titingnan natin yung nakaraang 3 araw, the video was not refuted. Napatunayang hindi AI, napatunayang hindi manipulated, napatunayang hindi lang once, more than once ang pagbanta sa buhay ng Pangulo at sa pamilya niya at sa iba pang mga opisyal ng ating bansa. Kung hindi natin tutuldukan ang issue na ito, ay aakalain ng mga kabataan na natural lang ang pagbanta ng pagpapatay. Kaya ibalik natin. Siguro sa pananaw ng iba, normal ito. Pero hindi eh. And no justification. Ang iba sabi, freedom of expression. Nakita natin dun sa defense panel. Ang iba sinasabi nila, hindi eh. Ginalit nyo eh. Naku, nakakatakot yun. Kasi kapag official ka, tapos galitin ka, papatay ka kaagad ng tao, that is something that we should not. That is something that we should refute, not only in the impeachment court, but even among the younger generation. Ayaw natin na baka mamaya magalit yung isang bata, isipin niya na kaagad, patayin niya yung kanyang kalaro, patayin niya yung kanyang teacher. Pag pumasok ng mall, kinitaan mo, may baril, ay hindi, patayin yung security guard. And andun na nga yung mga pangyayari. No? We can, parang ano yan eh, a repeated lie sometimes becomes a fact. And in this case, yung pag-uugali na pinagtatawanan mo yung pagmumura, yung pag-uugali na parang normal lang na pagbantaan mo ang buhay ng iba, yung pag-uugali na normal lang ang pumatay, kagaya ng mga nangyari nung extrajudicial killings, yung pagpaparatang. Kung maalala nyo sa Cebu, namatay na nga, I just forgot the name of the victim, she may live in Bis. I think si Buyan, the lady Christine, itong namatay na nga, pagod na pagod yung boyfriend, tapos nagsalita lang ang Pangulo na ikulong yan, makasalanan yan, kinulong kaagad yung bata. Without even listening to his side. Hindi naman pala siya. But that ruined his career. Kaya nga, nung sinabing, eto, maraming namatay. Dahil nakakamatay ang isang bakuna. Naniwala lahat. Ayan, dumami tuloy yung outbreaks, epidemics. Again, tanggalin natin sa kultura ang pagsisinungaling, ang pagbabanta, at dapat yung mga asal na masama ay ipakita nating masama at huwag tularan ng ating kabataan.